Natatawa ako dito kay Sara. Ang tindi nito ni Sara. Imagine niyo mga kabunyog, yung gulong nangyayari ngayon sa Senado, sinisisi niya sa administrasyon. Ha? Sa tingin niyo, nasa katinuan pa ba itong si Sara Duterte? Grabe naman. Ha? Yung kaguluhan ngayon sa Senado, isisisi mo sa administrasyon. Ha? Anong klase itong si Sara Duterte? Ha? Mga kabunyog ha? O, Oo, yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin na ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng ah, kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. the worst and useless VP in the Philippine Police. Imagine niyo pati ba naman yung pati ba naman yung kaguluhan ngayon sa Senado, ang sinisisi mo ay ang administrasyon? Ako hindi naman ako loyalista ng Marcos. Hindi naman ako loyalist, Hindi ako loyalista ng Marcos. Pero ang layo naman na sisisihin mo sa nangyayari ngayon na kaguluhan sa Senado. Ang sisisihin mo ang administrasyon. O ganito ang pagkakasabi mga kabunyog ni Sara ha. O ito yung pagkakasabi. O tingnan nyo. O sabi ni Sara Duterte, ayan Ayan mga kabunyog. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Ha? Ano ka? Yun daw kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Ha? Ang layo naman. Ha? Ang may kagagawa ng kaguluhan sa Senado ay ang mga kagrupo niya. Yan ang ang may kagagawa ng kaguluhan ngayon ng Senado. Yung mga kagrupo niya, sila Cayetano, sila Marcoleta, sila Ruben Padilla, sila Amy Marcos. O yan ang mga may kagagawan ng kaguluhan sa Senado ngayon. Kahit kahit sinusuka na, wala, kapituko pa rin yung kanyang kaalyado sa Senado. At kahit nagkakagulo na ang Senado, sige pa rin. O yan yung kanyang mga kagrupo, si Cayetano, si Marcoleta. Tapos ang sisisihin niya ang administrasyon. Ang layo naman. Ang tindi mo naman, Sara Duterte. Pati ba naman sa ganyan? Sa kaguluhan sa Senado na malinaw naman kung sino ang punot dulo. Ang pinakapunot dulo ng kaguluhan sa Senado ay ang pagiging gahaman sa pwesto ni Alan Peter Cayetano na sinusuportahan ni Amy Marcos, ni Marcoleta, ni Robin Padilla. Yun ang pinakapunot dulo niyan. Kasi kung si Alan Peter Cayetano ay hindi gahaman sa pwesto, tatanggapin niya na hindi na siya ang leader ng Senado ngayon. Wala na siyang bilang, wala na siyang numero. Ang dali naman sanang tanggapin yan na ipasa niya na kung sino ngayon yung mas marami at sinusuportahan na ng maraming senador. Yun na yung dapat mamuno. Ganun lang kadali yun. Ay kaya lang ang problema nga, kapituko sa pwesto ang kanyang kaalyado. O kanino bang tao kanino bang tao si Cayetano, sila Amy Marcos, sila Marcoleta. O di ba kay Sara Duterte? Tapos ngayon ang sisisihin niya ang administrasyon. Sumasalamin daw ang kaguluhang ito, sumasalamin daw yan sa leadership ng administrasyon. Actually, yan na nga yung comment natin kay PBBM. Masyadong mabait, masyadong malambot. Kaya nga nakakapagmaniobra ng ganyan sila Cayetano dahil si PBBM reluctant
Hindi niya ugali yung nakikialam diyan sa Senado. Ha? Tapos ngayon, siya pa ang sisisihin ni Sara Duterte. Ako hindi naman ako panatiko ng Marcos, hindi naman ako loyalista. Pero napaka ano naman na sabihin mo na ang nangyayari ngayon sa Senado ay kagagawan ng administrasyon. Ha? Ay, ewan ko mga kabunyog, mga kababayan. Grabe naman yan. Ha? Ano, common sense at saka ah, ano naman, kahit karaniwang tao, hindi naman iisipin na ang may kagagawa ng kaguluhan na yan ay ang administrasyon. Ang linaw naman kung sino ang dahilan bakit nagkakagulo ang Senado. Sila Alan Peter Cayetano. At kaninong tao yan? Kay Sara Duterte. Kaya napakaano naipasa niya na ang dahilan kaya nagkakagulo ang Senado ay ang administrasyon. Matindi. Matindi mga kabunyog. Ha? Grabe itong vice presidente na ito ng Pilipinas. Ha? Ganyan. Ayaw ko lang tawagin na grabing katangahan naman yan kasi ano, yun sana yung itatitle ko kaya lang ano to? Pero kapag naiisip ko yung mga ganyang comment ni Sara Duterte, ano ba yan? Hmm? Ah, ano ka? Nag-aambisyon kang maging presidente ng Pilipinas ha? Pero ganyan ang comment mo. Hmm? Ano nga eh? Actually nga, sinasabi na ngayon na dapat si PBBM makialam na dyan sa gusot na yan sa Senado. Anong sagot ni PBBM? Sabi ni Yussi Claire Castro, ang sabi daw ng Pangulo, hindi daw siya mag-a-approve ng pagpapatawag ng special session hanggat hindi pa muna nagkakaayos ang mga senador. Ayusin daw muna ng mga senador ang sarili nila bago siya mag-a-approve sa pagpapatawag ng special session. Imagine niyo yan. Ibig sabihin, yan na nga yung problema kay PBBM. Ano? Kaya ganyan nagmamaniobra sila Cayetano, nagagawa nila Cayetano yan kasi alam nilang ang presidente ayaw makialam sa nangyayari sa Senado. Kasi kung ang presidente may pagkadiktador, hindi magagawa yan nila Cayetano. Hindi magagawa yan nila Marcoleta. Sinasamantalan nila na ang presidente ay hindi nakikialam dyan sa awayan na yan sa Senado. Ngayon nga, na may mga nagsasabi na dapat makialam na ang Pangulo. Dapat siya na ang magpatawag dyan sa mga nag-aaway na yan. Ayusin niya na yan. Dapat magpatawag na ng special session para marisolba na yan. Pero ano ang sabi ng tagapagsalita ng palasyo, si Yussi Claire Castro? Hindi daw mag-a-approve ang Pangulo sa pagpapatawag ng special session. Mag-ayos daw muna ang mga senador. Imagine niyo. And yet, ang tinuturo ni Sara na ang sinisisi niya sa kaguluhan na yan sa Senado ay ang administrasyon. Ang layo naman yata. Ang layo naman. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo.